January, the dreariest gray right after the cheeriest days. Why'd you have to show up when you weren't invited to gifts in the rapid? Snow on the roof, lights on the mantle, menorah and blue. Now I'm not a hater, but if I got to choose, zero visibility. Hindi ba kita? It's not. What do you want? This one? How much is this one? That one's $4.50 and we have small ones there next to it. They're $2.50. Oh, maybe this one. Oh, wait. What do you want pa? Kaano ko, Amerikano ko. Tapos hindi ka na mag-ano? Wala naman sila yun. Hi, one mocha, one Americano. Oh, get it. Here. thank you. Yes, please. Thank you. Hi guys, welcome back to our channel. So, ayun, today is December 29. So, yun guys, 2 days na lang magpapalit na yung taon. So, how's your New Year's resolution? Ayun guys, nandito kami ngayon sa isa sa pinaka-favorite namin ngayon na coffee shop kasi ang cozy niya saka malapit lang. Oh, tahimik. Saka malapit lang sa bahay. Dito sa King John's Cafe. Ayun, nag-order na kami ng coffee. Sa akin mocha, kay mama ay Americano lang. Kasi yun si Leon. Say hi, Leon. Oh, yun nga pala guys, no, yung mga kape dito, pagka-serve sa'yo, kailangan ano yun muna. Inumin mo na kasi ang bilis niyan lumamig, lalong-lalo na pag winter. Saka hindi ata talaga ganun ka-init yung mga kape nila dito. Unlike yung mga kape kasi diba na gusto natin sa Pinas, sobrang init. Dito hindi. Kaya normally in-order ko talaga Americano. Para pag nilalagyan ng milk, kunyari mga cappuccino, may milk na mas lalo siyang lumalamig. Kapag Americano, mainit. Pero ayun, tas hinahinay lang sa milk kasi malamig yung milk. Oh, pag order ka ng Americano, bibigyan ka naman nila ng milk on the side. Oo. So okay din. Tapos yung macchiato, di ba? Yung macchiato. Normal naman yun, Bi. Oo, pero hindi siya normal sa Pinas. Oo, na Ano sa Starbucks? macchiato. Caramel macchiato kasi yun. Pero pag umorder ka ng macchiato dito, ano siya, para siyang, bibigyan ka lang ng maliit na amount or portion dahil ano siya, espresso shot kasi siya. Ayun, ano lang, from experience, kasi hindi kami sanay umorder ng mga ganong klaseng drinks. So kung sanay kayo, good for you, pero na biktima kami. Umorder ako ng macchiato, kala ko caramel macchiato ng Starbucks. Yung pala espresso shot siya. So hindi ko siya na-enjoy. Tas medyo, mura din naman, mga 250 yata dito. 250 euro. Ano pa? Ayun, sit down vlog lang tayo dito sa cafe. Para ano bang topic natin? Meron tayong topic actually. May nagtanong sa comment section na regarding sa ano ba yung tanong, ma? Pwede bang yan naman yung tanong? Ito. Ayan, comment siya from Sir Elmore Riselli, 4902. Hello po, magstay po ba kayo sa Ireland if may offer kayo na halos same net salary in PH with permanent work from home arrangement? Thanks po. Ayun. Yun. Naisipan namin na Bibigyan ko na lang. Sige. Kunin mo. Kuya na yun. Ba't bibigyan mo sa kanya? Kay Pen.
Ayun guys, naisipan namin na sagutin siya in-depth through vlog. Kasi napakagandang tanong actually. Kung napapaisip din ako kung ano nga ba yung pipiliin ko kasi Magandang offer yun. Oo, gandang offer yun. Kasi ayun nga, hindi sa like yung salary nga namin dito. Hindi mo masasabing malaki, pero malaki siya kapag kinonvert mo sa Philippines. Pero syempre, considering all of the factors like yung cost of living dito, pag euro ang pinag-uusapan, hindi siya ganun kalaki at considering mo din yung cost of living nga, yung renta and everything, konti lang din yung masisave mo. Pero yun nga, kung ganun kalaki yung kinikita mo sa Pinas, parang mas marami ka sigurong magagawa sa pera, no? Mama, ikaw anong point of view mo? Pero hindi ko pa sasagutin. Ano yun? Parang Ano pa lang, intro pa lang yun. Hindi ako, ang thoughts ko, initial thoughts ko doon, syempre, kung sabihin mo na yung net salary is equal lang, di ba? Parang, bakit ka pa mag-abroad? Di ba? Mahirapan ka pa, like, mag-settle ka into a new country, mag-a-adjust ka, and then mapapalayo ka sa family mo to earn the same amount. Parang, di ba? Parang, medyo, siya, ang tawag dito, hindi mo na siya pag-iisipan. Parang ganon. Ganon yung initial thought ko. O, parang, kung ako, mas madaming benefits na mag-stay na lang ako sa Pinas. Kasi at that net salary na yun nga, as mentioned by Papa Mark, diba, parang marami ka na pwede magawa dun sa magiging net salary mo. Makakapagpundar ka kahit papaano. So, and kasi syempre, sa Pinas, mababa yung cost of living natin, diba? Hindi siya kasintas ng cost of living dito sa Ireland. So, yun yung initial thought ko. Ang dami kasi ring benefits, ang daming positive, and parang very good opportunity yun kung meron kang ganung salary, kung meron kang net salary na equivalent ng net salary dito sa Ireland. At the same time, naka-work from home ka permanent. Madami kang, mas maraming advantages. Parang ganun. Yun. So yun yung initial thoughts ko. Pero kasi, Kailangan mong depende siya sa tao talaga. And depende sa circumstances mo din. Like kung kami, hindi na lang yung sarili namin yung iniisip namin 'di ba? Or hindi na lang ako or si Papa Mark yung kailangan namin i-consider. Kasi may family na kami, may 2 anak na kami. So, madaming considerations, marami kaming kailangang, alam mo yun, take into account in making our choices. So, kahit kung sabihin natin na, okay, as mentioned ko kanina, madaming advantages, di ba, yung pagstay sa Pinas with the same net salary or net pay. Pero yun nga, ang pinaka-factor kasi talaga, or pinaka-consideration namin at this point is yung future nung 2 naming kids. So, yun talaga yung, sa amin sa point of view namin, yun yung driving factor namin. Kasi, ang goal namin in life is to make sure na meron silang, better life and better opportunities in the future. Mas gusto naming magkaroon sila ng options, di ba? Opportunities in their life. So, di ba, kung dito kami sa Ireland kasi, mas makapag-offer kami sa kanila ng good education, kahit public school sila dito, may, 'di ba, yung university dito, okay din. Though magaganda rin naman yung mga schools sa Pinas, pero kasi yun nga gusto namin mas gusto namin na wider yung opportunities nila kapag lumaki na sila. So, ako as a mom, yun talaga yung driving factor ko. Kaya sa akin nagme-make sense na pwede ba sagutin ko na yun? Ganun. Kaya sa akin, nagme-make sense na
piliin or i-choose pa din yung Ireland despite na yung net pay is kasing laki lang or same lang kung mag-work kami sa Pinas, kung ganun nga yung circumstance and then ako-work from home. Kasi yun nga eh. And hindi lang din yung sa opportunity, yung sa quality of life din. Yun din yung gusto naming i-ensure na ma-provide namin sa mga anak namin. Kasi as mentioned din sa mga previous vlogs namin, di ba, parang medyo iba yung living situation dito compared sa Pinas. Like, wala kami masyadong traffic, yung pollution, hindi ganun ka-stress, hindi kami nagmamadali. Safety. Yung safety, security, yung medyo mabagal yung buhay namin. Parang swak siya talaga sa lifestyle na preferred namin. Ay mo nabigyan. Mas swak siya sa lifestyle na preferred namin para sa family namin. Kaya yun, to answer yung question, as yun nga, yun as I implied naman, yun, depende nga siya sa circumstance mo, sa goals mo, sa preference mo. Pero nga sa akin, kahit na madaming benefits yung pag-stay sa Pinas and mag-earn ka rin naman ng same amount, sa akin personally, mas pipiliin ko pa rin dito actually, to be honest. Given nga yun yung two main considerations ko talaga, opportunities for the family, for my kids, and then yung better quality of life for them. Yun. Oo nga ma, since na-mention mo yung maraming mga benefits kung mag-stay tayo sa Pinas, mas maganda siguro mas ma-elaborate natin kung ano yung mga benefits para mas ma-compare. Yun nga, nagsabi ka na ng advantages nga while staying here in Ireland. Ano naman yung sa Philippine side? Yeah. Philippines. Ako muna siguro. Yung una, yung cost of living. Yun na nabanggit mo, pero yung mas elaborate siguro natin. Yung cost of living, siguro mga times 3 o times 4 ng cost of living sa Pinas comparing dito. Sobrang laki, lalo na syempre sa renta. Siguro bigyan natin sila ng total, alam naman, na-disclose na din naman natin sa kanila yung cost of living natin dito. Para lang may perspective kayo kung magkano yung, alam mo yung difference ng cost of living dito at saka cost of living namin before nung nasa Pinas kami. Like, yung rent namin at this stage, ang binabayaran namin 1,875. Di ba na-disclose mo natin yun? Na-mention naman namin yan previously sa vlog namin. 1,875 per month yung rent namin. And yung sa Pinas, yung cost namin, ang accommodation namin, around, normally, 25,000, mga 30K ang accommodation namin. So, yung 1,875, pumapatak siya mga around 110, mga ganun, 110,000 per month. So, compared mo siya sa around 30K na accommodation cost namin sa Pinas, diba? So, ano siya, times 4, diba? So, medyo malaki talaga. So, ganun yung difference ng cost of living namin. Kaya, as mentioned by Papa Mark, sorry, medyo magulo kami kasi inaasikaso namin yung dalawang baby namin, yung dalawang anak namin habang nagbablog. So, medyo magulo. Please bear with us na lang. And, ayun nga, yun talaga yung isa sa mga benefit kasi kung yung cost of living mo sa Pinas, ma-maintain mo siya at low level, and at the same time, yung net pay mo is equivalent na net pay mo dito. Imagine yung pwede mong mas save, oo. And imagine kung saan mo siya pwede gamitin, which can, produce higher, earnings pa from that. So, yun. Ang isa pa yung malapit tayo sa family, which is sobrang malaking advantage para sa amin. As you know nga, dito sa Ireland, kami lang ni Mama Hare. So, hirap na hirap kaming mag-alaga. Yung childcare dito, guys, is sobrang mahal. Like, kung ika-quantify ko, maybe 3/4 or half ng sahod ko, net na sahod ko, mapupunta lang sa childcare. Ganun ka laki yung mawawala sa amin. Kaya tinitiis talaga namin na kami na lang mag-alaga. Saka kaya din syempre benefit na may benefit yung pag-live mo na malapit sa family mo is para ma-maintain yung relationship, 'di ba?
ng mga kids sa families and relatives. Unlike nga ngayon, 'di ba, hindi nila kilala personally yung ibang relatives, lalo si Leon kasi hindi naman na niya naabutan yung mga kamag-anak namin sa Pinas. So kilala niya lang yung lola niya. So yun lang. Yun. Yun yung pinaka ano, no. Cost of living, ano pa? Yun naman yung mga main siguro na advantage. Saka yun nga, makakasave ka, mas malaki yung savings mo. Oo. Pero yun nga, kasi this is like theoretical. Parang ang hirap din isipin na may makukuha kang net na sahod na same ng Ireland. Kasi yung sahod namin sa Pilipinas, dati, hindi kami nakakaipon. Di ba, mama? Compared dito din naman, isang advantage din dito, yun nga yung net namin, although malaki yung cost of living namin, pag kinompare mo sa job namin or sa sahod namin sa Pinas, saka cost of living namin dati sa Pinas, mas may naiipon kami dito. 'Di ba? So, Kasi ganun kalaki. I mean, to be honest, hindi din ganun kalaki yung naging salary natin sa Pinas, di ba? Oo. Though, nag-jump naman, like, significantly, yung salary namin sa Pinas. Pero, hindi pa rin siya enough. Like, kung building ka ng family, nagkikreate ka ng family, parang medyo, struggle mag-ipon, no? Medyo mahirapan makapag-ipon. Kaya yun. Ayun, so yun, medyo magulo tayo ngayon. Yun yung mga advantage ng pag-stay sa Philippines. Tapos yung nabanggit na rin ni Mama Hari yung advantage nga ng staying in Ireland. Isa pang masasabi ko sigurong malaking advantage din here in Ireland is yung, although yun nga, sobrang laki ng tax dito, pero ramdam naman namin, no? Sobrang ramdam namin yung mga benefits. Like meron silang binibigay sa amin na childcare allowance, meron ding rent credit, mga ganun na which is hindi namin talaga. So na talaga, prangkahan na din talaga. Wala kami nare-receive na kahit anong benepisyo from our government sa Philippines nung nag-stay kami sa Pilipinas, 'di ba? 'Di ba, ma? So yun, parang mas willing kami to pay a higher tax kung may mga marireceive din naman kaming benefits, 'di ba? At alam naman na nangyayari sa Pinas ngayon, which is yung talamak na yung corruption. So isa din yun na parang magbabayad ka ba ng ganong kalaking tax, tapos alam mo naman na ibubulsa lang ng mga government officials, 'di ba? So pero yun, medyo hindi ko siya masyadong parang hindi ko siya masyadong i-elaborate, pero as you know naman, alam niyo nangyayari sa Pinas. So ayun, para sa akin din for the future ng dalawa, although may mga magandang schools nga sa Pilipinas, yung schools din dito, kung hindi nyo alam, is nasa yung parang 6 schools dito, 5 or 6 schools dito sa universities dito sa Ireland ay nasa top 500 universities sa buong mundo. So quantifying that, masasabi namin din na magiging maganda yung edukasyon ng mga bata dito. Saka gusto namin sila rin nga, yun nga sinasabi ni Mama Karen, na magkaroon sila ng options. Like, kung gusto nilang dito mag-aral, pwede rin naman. Kung gusto nilang bumalik sa Pilipinas, pwede rin naman. Or mas magkakaroon din sila ng opportunity makapag-aral sa ibang bansa kung nandito kami sa Ireland, dahil yung passport namin, or yung magiging passport namin in the future, yung passport ng Ireland is napaka-powerful. So isa din yun pala, no, sa advantage, like the passport is very good. Ayun. In relation sa quality of life din, siguro yung stability din, di ba? And in relation din sa yung na-mention mo about sa parang political and economic situation sa Pinas. Dito kasi medyo parang kahit paano stable naman siya, di ba, pe? Parang wala nga masyadong, or hindi lang kami aware, pero wala kami masyadong nababalitaan na sobrang issue na, alam mo yun, na madidismaya ka. Hindi siya namin gano'n na-feel. So kahit paano, nararamdaman namin yung stability of life dito. And then yun din, siguro yung
yung sa mga calamities, 'di ba? Kasi sobrang dami na nangyayaring calamities sa atin, like yung mga flooding, ang lalala, yung earthquake. So, ayun, medyo ano din, blessed din talaga dito. So far, hindi tayo nakaka-experience, no? Wala masyadong ganong mga kinds of calamities na nangyayari dito. So, may mga storms, pero hindi katulad ng mga nangyayari, or hindi kasing destructive ng mga calamities na nangyayari sa Pinas. So, ayun. Pero, siguro ako, i-consider ko na magstay for good sa Pinas. Kung yun nga, yung kunyari, kung same yung net salary namin, tapos, buong family na sa Pinas kami, and then, siguro ko sa province, no? Pero, kung sa province kami mag-settle, pwede kong i-consider. Pero kung sa Manila, parang hindi ko na kayang bumalik talaga sa gulo ng buhay sa Manila. Yung traffic pa lang, yung maubos yung oras mo sa traffic, yung ganong level, parang hindi na namin kaya ba. Masyado kami nasanay na dito sa laid back na buhay dito sa Limerick, na lakad-lakad lang kami. Ayun. Pero ayun nga, ayun siguro last na conclusion din siguro, mama. Kasi nga, na-experience natin yung buhay dito. Kaya siguro medyo bias tayo na gusto natin kasi na-experience natin. Pero siguro kung tatanungin tayo few years ago, like kung nasa Pilipinas pa tayo, tas ganun yung salary, baka iba din yung decision natin, di ba? Yun. Oo. At saka, kasi na-try na din natin talagang tumira sa ibang country, di ba? Kaya medyo alam mo yun. Oo, parang nagka-courage na rin talaga kami or medyo naging decided na talaga kami na mag-settle sa ibang country. Ayun. Ikaw na, be? Akin na yun. So guys, hopefully nasagot namin yung tanong ng isa naming subscriber. And ayun, comment lang din kayo kung anong point of view nyo din. Like kung nasaan man kayo, kunyari nasa Pilipinas kayo, anong point of view nyo? Kung nasa other countries kayo aside from Ireland and Philippines, baka meron kayong ibang perspective. Ayun. So yun, hanggang dito na lang muna. And then ayun, see you sa susunod na video. Thank you for watching. Bye! Didn't think I'd ever get this far. Didn't think I'd ever find the one. Never thought I'd heal from a broken heart.